The Spurs. This situation is also fragile. Despite all the talent, the Lakers are not a stable situation yet. And Rodman has destabilized it at times. Here's Shaq. Against Dudley. Nice! Shaquille O'Neal was so powerful on that move that Dudley just not even fouling. He just got overpowered by Shaquille O'Neal. But Dudley is now joined with Shaq and threw the ball in his direction. Man, if you want to pick somebody... Watch this now, Bob. Watch the power. He just overpowers him, and he comes down, and then he shoves him right there. They called the technical on Shaq on that play, and then the technical on Dudley for throwing the ball. You go right to the head of the class when you go after Shaq. Well, that move right there was as powerful as you'll ever see. Sa nakalipas na ilang henerasyon, si Shaquille ang pinakadominanteng sentrong naglaro sa NBA. At nagawa niya yan sa pamamagitan ng angking lakas ng katawan nito. Ang kanyang halimaw na opensa at depensa nga ang nagluklok sa kanya sa tuktok. Tara't samahan niyo ako kilalanin ang nagdomina sa liga noong early 90s until 2000s na si Shaquille O'Neal. Shaquille Rashawn O'Neal, ipinanganak noong March 6, 1972 sa Newark, New Jersey, USA. May edad ito ngayong 52 years old at may taas na 7'1". Lumaki nga itong hindi kinikilalang tunay na ama dahil nung sanggol pa lang itong si Shaquille, nakulong ang tatay nito dahil sa pinagbabawal na gamot. Habang lumalaki nga itong si Shaquille, ang stepfather nito na isang army sergeant ang kinikilala niyang tunay na ama. Galing nga si Shaquille sa nagtatangkarang pamilya kaya gano'n na lang ang pagkalaking bulas nito. May taas nga ang tatay nito na 6'2" at ang kanyang nanay naman ay 6'1". Kaya 13 anyos pa lang itong si Shaquille may taas na itong 6'6". Pero dahil nga military ang kanyang kinikilalang ama, lumipat sila sa Germany dahil nga doon ang military base ng kanyang ama nung panahong iyon. Pero kagaya nga ng mga batang Amerikano, football nga ang unang minahal ni Shaquille na sport. Nang bumalik nga ang pamilya ni Shaquille sa Amerika, doon na naglaro ang batang si Shaquille sa Robert Cole High School. Mahina nga ang katawan nito at lampa na tanging tangkad lang nito ang kanyang pinangahawakan. Pero kalaunan din nabuo ang kumpiyansa nito. Pinangunahan nga nito ang kanyang high school team to a 68-1 record over 2 years at tinulungan ng kanyang team para makamit ang state championship during his senior year. Ang kanyang 791 rebounds nga noong 1989 season ay nanatiling state record na wala pang nakakaburang player mapasa hanggang ngayon. Nakukumpara nga ang hookshot nito kay Kareem Abdul-Jabbar kaya hinangad ni Shaquille magsuot ng numero 33 sa kanyang jersey kapares ng kay Jabbar. Pero wala ngang number 33 sa kanyang high school team kaya doon na nagsimula ang numero 32 ni Shaquille. Sa college, ito ay naglaro sa Louisiana State University or LSU. Dito na lumabas ang halimaw na laro ni Shaquille. He became 2-time All-American, a Southeastern Conference Player of the Year at tinanggap nito ang Adolph Rupp Trophy as NCAA Men's Basketball Player of the Year in 1991. Shaquille also named Associated Press College Basketball Player of the Year and the UPI College Basketball Player of the Year. Pangatlong taon pa nga lang sa college nitong si Shaquille, he already pursued his NBA career. He was later inducted into the LSU Hall of Fame. Shaquille was special kaya in front of Louisiana State University Basketball Practice Facility, tinayo ang 900-pound bronze statue of Shaquille. On 1992, the Orlando Magic drafted Shaquille with the first overall pick in the 1992 NBA Draft. Mabilis ngang umingay ang pangalan ni Shaquille dahil sa pinapakita nitong magagandang taktakan sa Orlando. O'Neal was named Player of the Week agad sa unang week nito sa NBA. Nabigyan agad ito ng 1993 NBA Rookie of the Year at ang unang rookie na binoto para sa All-Star since Michael Jordan noong 1985. Sa lakas nga ng malaking bakulaw na ito naging playoffs contender ang Orlando Magic sa pamumuno ni Shaquille. O'Neal improved his scoring average to 29.4 points and leads the NBA in field goal percentage at 60%. He was voted into the All-Star game and also made the All-NBA third team. Lalo pang lumakas ang Orlando Magic ng taong ding ito ng 1993-1994 nang dumating ang newly drafted na si Penny Hardaway.
Together, they led the Magic with a finished record of 50-32 at pumasok sa playoffs for the first time in franchise history. Pagdating ng 1994-1995 sa ikatlong season ni Shaquille sa NBA, he led the NBA in scoring with a 29.3 point average. With Anthony Hardaway, they formed one of the league's top dynamic duos para tulungan ng Orlando to a 57-25 record and the Atlantic Division crown. Kaunang pagkakataon ng prangkisa, nadala ni Shaquille ang Orlando Magic sa NBA Finals noong 1995 kontra Houston Rockets. Bagamat nakatapat nila ang mga veteranong sila Hakeem Olajuwon at Clyde Drexler, hindi umubra ang batang Shaquille and the Orlando Magic sa Houston. Dahilan para masungkit ng Houston Rockets ang kampyonato. Pagtungtong ng 1995-1996 season, Shaq became a free agent. Also in the summer of 1996, nasama ito sa USA Olympic basketball team na nagkamit ng gold medal sa 1996 Olympics in Atlanta. Pero dahil nga free agent si Shaquille, na-offeran ito ng Los Angeles Lakers ng tumataginting na $121 million contract para sa 7 years. Dahilan para hindi na ito pakawalan ni Shaquille. Mariin ngang itinanggi ni Shaquille na pera ang dahilan kaya siya lumipat sa Lakers. Sa Lakers nga lalong gumanda ang karir ni Shaquille. Pinasok nito ang showbiz, pagiging rapper at pumasok na din sa kanya ang hindi mabilang na endorsement. Katandem nga si Kobe Bryant nabansagan ng dalawa na the most dominant duo in NBA history. Lalong lumabas ang dominanteng laro ni Shaquille sa Lakers. Sino nga ba naman ang makakapigil sa mala-elepanting bigat na 7'1" na bakulaw na ito? Nagdi-dribble, ginagamit ang gustong bigat niya against opponent, marunong pumuesto, samahan mo pa ng signature move nito na Black Tornado na iikutan lang naman ang dumidepensa dito. Shaquille was impressive, kaya nakamit ng Lakers ang 3 kampyonato mula taong 2000 hanggang 2002. Shaquille also got 3-time NBA Finals MVP sa 2000 hanggang 2002 Finals. Pinarangalan din itong MVP of the season taong 2000. Nang masungkit nga ng Lakers ang 3 kampyonato, nagdemand si Shaquille ng trade sa kadahilan ng mas taasan ng sahod nito. Hindi nga ito napagbigyan ng Lakers franchise kaya on July 14, 2004, O'Neal was traded to the Miami Heat. Together with the Flash Dwayne Wade, nabigyan na naman ni Shaquille ng kampyonato ang prangkisa ng Miami Heat noong 2006. Nang makamit nga ni Shaquille ang kampyonatong iyon, dito na dinapuan si Shaquille ng injury sa tuhod. Dahilan para mag-miss ito ng mga ilang laro. Dahil nga sa mga injury ni Shaquille, dito na nagsimulang i-trade si Shaquille ng mga teams. Na-trade ito sa Phoenix Suns, sa Cleveland Cavaliers at sa Boston Celtics. On June 1, 2011, Shaquille announced his retirement. Bumaba nga ang antas ng laro ni Shaquille dahil na din sa injuries at samahan mo na din ng pagdagdag ng edad nito. Wala namang kasing immortal, di ba? Shaquille's story is one of dominance, innovation, and a little bit of showmanship. He was a true pioneer who changed the game forever. Ano sa tingin nyo mga kabasketball? Meron pa bang sentro sa panahon ngayon na tatapat sa nag-iisang Shaquille O'Neal? Jigger Winner TV. Until next time.